Gusto mong gumawa ng very smooth and mouth-watering cheesecake? Panoorin at tapusin mo ang video na to. Simulan natin sa melted butter at crushed graham. Dairy cream or salted generic butter nga pala ang gamit ko dito. Pero kung may choice of butter kayo na mas gusto, mas mahal, mas masarap, basta dapat salted para buhay yung lasa. Haluin lang ito ng mabuti. Maaari na itong i-transfer sa baking pan na may parchment paper. 8x3 round aluminum loose pan ang gamit ko dito. And each pan ay naglalagay tayo ng 225 grams. Next ay i-spread lang muna natin ito, no? At saka natin siya itatam para hindi siya maging buhaghag. Kumbaga isisiksik natin siya ng konti. At gamit ang spatula, pwede nating pantayin yung gilid ng ating graham base. At yung sides nitong baking pan, no, nagpapahid tayo ng butter para dumikit yung parchment paper na ilalagay natin. And after that, proceed na tayo sa cheesecake mixture. Gamit ang stand mixer o na bowl, lagay natin ang cream cheese. Room temp ito. Kasabay nito ay ang white sugar at ang sour cream. Simulan na nating haluin. Low speed muna. At pag nag-combine na ang mga sangkap, medium speed na natin ito. At ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng paghahalo, yung pag-scrape sa mga gilid ng bowl. Para ma-mix natin properly at ma-achieve natin yung smooth texture sa mixing pa lang. Sa kabuuan ng paghahalo ay nakakatatlong beses akong nag-i-scrape. At after ng second scrape at balik sa paghahalo, sa part na ito ay inilalagay na natin ang itlog. One at a time. Iniiwasan natin dito na makakreate ng bubbles ang egg at ayaw natin yon sa cheesecake. Alright, almost done sa paghahalo. Final scrape at halo pa ng konti at pwede na natin itong i-transfer sa ating baking pan na pinrepare natin kanina na may graham base. By the way, bago ko simulan ang pagmix nitong cake, nag-preheat na ako ng oven to 180 degrees centigrade. Deck oven ang gamit ko kaya top and bottom ang setting. At dahil steam bath baking ang i-apply natin sa pag-bake nito, kaya tayo naglalagay ng second layer ng aluminum pan para hindi pasukin ng tubig ang ilalim nito. Yung iba ang ginagamit aluminum foil kaso pagdating sa production kasi matagal gawin compare sa ganitong aluminum tray, ilalagay mo na lang, then salang na. 3 stages ang pagsasalang ito. First baking, 180 degrees centigrade for 18 minutes. Second baking, ibababa natin sa 150 degrees centigrade for another 18 minutes. And lastly, papatayin natin ang oven for final 18 minutes. Then, it's done baking. Okay, so palalamigin lang muna natin ito. At saka natin ito ibabalot ng cling film at i-rep natin for minimum of 6 hours or even overnight para maset ang texture nito para maging firm. Take note, hindi pa yan siya pwedeng i-finish at mawawasak yan. Sagi pa ang consistency niyan pag bagong bake, kahit lumamig na ito. Alright, so after ma-rest sa fridge, ay pwede natin itong tapingan. Maganda na, naset na yung texture niyan at pagka dinitipan ko ito, iniinit ko yung gilid para kumala siya. No? Ayan, ganyan lang, kagaya na nakikita nyo sa video. At yan, para hindi dumulas yung cake, no? Especially during travel, hindi magalaw yung cake, mawala sa pwesto. Naglalagay ako ng butter or any icing na butter base. Ayan, so yun ay magsisilbing pinakapandikit ng cake sa cake board nito. Ayan, so ready for topping na yung ating cake. Pwede tayo mag-topping dito ng blueberry, strawberry, or mango jam. O kung merong nuts, pwede rin naman pistachio, o kung anumang pistachio, pecan, caramel, yan. So, itong base ng cheesecake na to na ginawa natin ay magagamit natin sa iba't ibang flavor. Actually, may version din ako nito ng biscuit. Pero yung mixture ay hinaluan ko na rin ng biscuit spread talaga. Okay, so thank you again so much for watching. Yung exact measurement ng recipe natin ay ilalagay ko na lang po ulit sa description box below. Pero kung hindi mo naman feel na gumawa pa ng sarili mong cheesecake, ay pwede kang mag-PM sa akin or mag-text. Ilalagay ko lang yung number ko sa description box. Okay, so thank you for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga latest video tutorials ng Cook and Bake.